Magandang gabi po naman. Sa 5 taon ko dito sa Peña, Francia, maraming beses na po akong nagkwento sa inyo sa mga nakakahiyang pangyayari sa aking buhay bilang pari. Mga karanasan na hindi ko pinag-isipan ang aking sinasabi at nakakahiya nakakahiya nung ito ay nangyari na. Alam niyo po, isa sa mga hindi ko makakalimutan at nakakahiya din na pangyayari sa aking buhay nung batang pari pa ako. Unang parokya ko, mayroon kaming isang katekista. Habang kami ay nag-snacks, pagkatapos naming magkaroon ng formation, yung katekista ay nagsimulang magkwento sa kanyang buhay. Naibahagi niya na yung kanyang asawa, nagsasama na sila, I think during that time, more than 15 years na sa kanilang pag-asawa. At naikwento niya na yung kanyang asawa, nakailang beses niya nang nahuli na nambababae. Maraming beses na. At sinabi niya na kahit ilang beses na niyang nahuling ng bababae, ni minsan, hindi niya naisip na ito ay hiwalayan. Sabi niya, ilang beses na daw niyang pinatawad, nagagalit daw siya, umiiyak daw siya, pero pagkatapos daw niyang umiyak at magalit sa kanyang asawa, lagi ang katapusang sinasabi niya, pinapatawad kita sa ginawa mo. Alam niyo po, ano ang sinabi ko sa kanya? Pagkatapos niya magkwento, sabi ko, alam mo, katangahan ang ginagawa mong pagpapatawad. Niloloko ka na lang. Paulit-ulit na lang na ginagawa ng iyong asawa, hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan na wala na siyang pag-asang magbago? Paulit-ulit na lang, katangahan na ang ginagawa mo. Alam niyo po ano ang sabi niya sa akin? Sabi niya, Father, siguro hindi mo o masasabi mo yan dahil wala kang asawa. Madali pong sabihin na hiwalayan. Pero alam mo, kilala ko ang aking asawa. Sabi niya, ilang beses man siyang mambabae, pero alam kong mahal niya ako. At mahal ko rin siya. Sabi ko, hindi ka ba natatakot na magkasakit? Kung sino-sinong babae ang ginagalaw ng asawa mo, mamaya magkasakit ka. Sabi niya, siguro, kasama sa hamon yon ng aming pag-asawa. Kung mangyayari man yon, tatanggapin ko. Pero iisa ang alam ko, mahal ko ang aking asawa, hindi lamang dahil sa aming mga anak. Alam niyo po, hiyang-hiya po ako sa harapan niya at sa ibang mga katekista na nakikinig. Hiyang-hiya ako sa aking sarili na sinabi ko ang ganun sa kanya. Totoo nga naman kasi, ang pagpapatawad ay hindi madali. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. At sigurado ako, lahat tayo nakaranas na rin ng ganun. Sa Ebanghelyo ngayon, ang tanong ni Pedro kay Jesus, makailang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? At ang sagot ni Jesus, 70 ulit pa nito. Hindi ibig sabihin na hanggang 70 lang ang pagpapatawad. Hindi. Para kay Jesus, ang ibig sabihin niya, walang hanggan. The moment na ang kapatid mo ay magkasala at bumalik sa iyo, humihingi ng pagpapatawad, humihingi ng sorry, kailangan nating ibalik at suklian ng pagpapatawad ang kanyang paghingi ng tawad. Yun nga lang, maibibigay lamang natin ito kung tatanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Uulitin ko, maibibigay lamang natin ang pagpapatawad sa ating kapwa-tao kung tatanggapin natin ang pagpapatawad mula sa Diyos. Hindi natin pwedeng ibigay sa iba
yung isang bagay na wala sa atin. You can't give what you don't have. Kung hindi mo naman tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos, natural, hindi mo kayang patawarin ang iyong kapatid, ang iyong kapwa na nagkasala sa iyo. Pero, kung pagninilayan natin kung papaano tayo pinatatawad ng Diyos, kung sa bawat pagkakataon ng ating buhay, lumalapit tayo sa sakramento ng pagkumpisal at humihingi ng tawad sa Diyos, sigurado ako, hindi man magiging madali sa atin ang pagpapatawad, pero eventually, mapapatawad, maibibigay natin ito sa ating kapwa. Mahirap ang magpatawad. Totoo po yun. Pero hindi po siya imposible.